Shoutout po sa'yo, Sir George Pugay. Hello po. Hello. May estudyante po kayo or nag-work na po? Nag-work po. Nag-work, ano pong work nyo? Security guard. Security guard, galing. Or OJT po? OJT po yata. Ano? OJT kayo? Oo, JT. OJT. Masyadong bata. May tanong ako, ano yung maia-advise nyo sa mga tao na nakakaranas ng depression, stress, anxiety? Oh, Nick. Nick. Wait lang po ah. May pagbato kami natin. May pagbato kami. Pakiulit. Ano po, ayan sige, babae po siya? Oh, mostly sa mga babae nakakaranas ng depression, di ba? Ano yung maia-advise nyo sa mga tao na nakakaranas ng anxiety, stress, and depression? Don't afraid to seek advice from others. Dapat po maging open sila sa paligid nila. Yun. Kung ano man nararanasan nila, dapat sila lang yung makakatulong sa sarili nila. Dapat talk to others. Mag-approach sila ganun. Sino na lang yung specific na tao na yun? Friends or your siblings yan. Siblings. Ano pa? Sino pa? Pamilya. Pero sometimes po kasi, meron din naman yung mga tao na nakakapansin sa nararanasan mo, tas they will talk to you. Mm-mm. Tatanungin ka anong problema mo, ganun, tapos hindi mo na namamalayan yung sarili mo na nilalabas mo na yung nararamdaman mo sa taong yun kahit hindi mo naman siya kilala. Mm-mm. And by that, parang nalalabas mo yung nararamdaman mo nararamdaman mo sa taong yun nang di mo namamalayan. Kasi some person na nakakaranas po kasi ng mga ganun, takot sila na mag-open up. Kasi ang alam nila, they will i-judge lang sila tungkol sa nararamdaman nila. Di po ba? Ayun po. So, how about po sa mga nagsusuicide, ganyan? Or, I mean, sa mga planong mag-suicide, ano pong may advice nyo? Ang bigat ng question nyo, ma'am. Pero, naka-video po kasi, so, malay nyo madami pong ma-inspire or, di ba po, mas makatulong pa po kayo. Ano po, pag nandun na po kasi yung taong nakakaranas niya, nandun na po siya sa point na he or she wants to commit a suicide. Ang bigat-bigat na po ng pakiramdam na yon. Yung feeling kasi na nandun ka sa point na yun is hindi mo na alam kung anong isipin mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. All you want is to end the pain, di po ba? Mm-hmm. Kaya kasi I've been in a situation before. Sabi na eh. Sabi na, naramdaman ko eh. Yun po talaga, hindi mo pa alam. Pero, nung nandun po ako sa situation na yun, all I want is to empath. Kasi, buti na lang, my mind still processing. Nagpa-process pa rin po yung mind ko nun. Kaya, kinaya.
tinignan, dapat think of the positive side pa rin po kasi. Always think of the positive side, not always the negative one. Ano pa yung nakatulong sa'yo para ma-overcome mo yung thinking na yun? Ako po kasi, I had a sister. Siya po yung, sa kanya ko po nilalabas lahat ng sakit na nararamdaman ko, yung mga problema ko. Sa kanya, pag may problema ko, siya lang yung kinakausap ko, sinasabi ko sa kanya lahat. At thankful po ako sa kanya kasi lagi po siyang nakikinig. Kahit ano naman po siyang sinasabi, pero lagi po siyang nakikinig sa akin sa sinasabi ko yun sa kanya. At knowing na mas nasasaktan po siya kaysa sa akin. Pero mas nasasaktan po siya kaysa sa nararamdaman ko. Makikita ko kung gawin. Kaya ayun. Sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko rin para sa kanila. Nakaka-proud naman. Congrats na na-overcome mo yun. May purpose si God para sa'yo. Oo. And binigyan niya si ate mo or kapatid mo para, ayun, di ba? Kasi minsan hindi natin alam yung kung paano gumalaw si God. Hindi siya directly magsasalita sa'yo and may ipapadala siya or ibibigay siya sa'yo na kasi si Lord in the beginning bago kanya ginawa, alam niya na magkakaroon ka or mararanasan mo ang depression. Pero sasabihin niya na ito, ma-overcome nito, batang to ang depression kasi may ibibigay ako or ibibigay ko yung ate niya na tutulong sa kanya. So, by that, na mararamdaman natin na hindi talaga tayo pinapabayaan ni Lord. Amen. Amen. Amen.